Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Praise God! Sa mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po muli si Pastora Jenny Gabi ng CRC Calamba Daughter Church na inyong makakasama ngayong umaga ito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Ang araw-araw na refleksyon at pagbubulay-bulay natin ang salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ngayong umaga, ito ay part pa rin ng ating number series. At ang title po nito ay The Response of Moses, Kuwat and His Company at ito po ay matatagpuan sa number 16, 4-11. Ngunit bago po tayo magsimula, ay samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Ama naming Diyos, pagpalat, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong buhay at pag-asa na inyong pinagkaloob sa amin. Maraming salamat din po sa maagang biyaya na inyong pinagkaloob sa amin na makakarinig kami ng inyong mga salita sa pamamagitan ng programang ito. Dalangin po namin na buksan niyo po ang aming mga puso't isipan pang maunawaan po namin ang mensaheng nais niyong iparating sa amin ngayong umagang ito, pagbubulay-bulay at may apply namin to sa aming mga buhay. Ito po ang aming pagsawat panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, basahin po natin ang number 16, 4-11. Verse 4, nang marinig ito ni Moises, nagpatira pa siya sa lupa. 5, sinabi niya, kina Korah, bukas ng umaga ipapakita sa inyo ni Yahweh kung sino ang tunay na nakalaan sa kanya at kung sino lamang ang maaaring lumapit sa kanya. Ang mga kalapit lamang sa kanya ay ang kanyang pinili. Verse 6, at sinabi niya kina Korah, ganito ang gawin ninyo. Kumuha kayo ng lalagyan ng insenso bukas at lalagyan ninyo ito ng baga sa harapan ni Yahweh sa kalagyan ng insenso. Kung sino ang tunay na nakalaan kay Yahweh ang siyang pipiliin niya. Ay mga Levita ay sumusubra na. Sinabi rin ni Moises sa kanila, makinig kayo mga Levita. Hindi pa ba kayo nasisiyahan na kayo pinili ni Yahweh upang maglingkod sa kanya sa tabernakulo na paglingkuran ng bayang Israel? Verse 10, kayong mga Levita, binukodan ni Yahweh upang maglingkod sa harapan niya. Bakit nais ninyong agawin pati ang pagiging pari? Dahil sa hangad ninyong iyan ay naghimagsik kayo laban sa kay Yahweh. Sino ba si Aaron upang inyong paghimagsikan? Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. May mga pagkakataon sa ating buhay na tila nauubusan na tayo ng pasensya dahil may mga tao na nakapaligid sa atin na tila na namantala at umuabuso dahil sa ating kabutihan sa kanila. Marahil ito isang pagsubok lamang sa atin upang masukat kung gaano kahaba ang ating pag-unawa at ang ating pasensya sa ating kapwa. Subalit, paano kung puno na ang salok? Paano kung naubos ng pasensya mo? Dadaan ba natin ito sa maras na paraan? Kung gagamit ba na tayo ng kamay na bakal upang may parating o may padama natin ang ating hinaing sa mga taong nag-alipos sa atin? Dito sa pag-aaralan natin, makikita natin kung paano ang naging reaksyon ni Moses habang panay ang reklamo ng kanyang mga kasamahan habang sila ay nasa ilang at naglalakbay patungo sa lupang pangako. Dito sa ating binasa, makikita natin kung paano nag-react si Moses sa mga kasamahan niyang sina Kuhat na isang Levita, si Datan at Abiram na mga Rubenita at iba pang mga pinuno ng kapulungan na nagrereklamo at tila inaakusahan sina Moises at Aaron na itinaas ang kanilang mga sarili sa naturang kapulungan. Makikita natin na imbes na magalatong si Moises ay inuna niyang magpatira pa, tandaan, pagpapakumbabaan at pananalig sa Diyos. Ipinapaubaya niya sa Diyos ang lahat at hahayaan niya na ang Diyos ang kumilos o maghiganti sa mga taong nakaaklas laban sa kanila. Hindi niya inilagay ang batas sa kanyang mga kamay bagkus ay ipinaubaya niya sa Diyos ang laban. Nais kasi ni Kuhat at ng kanyang mga kasamahan na makuha ang pagkapari dahil na rin na mas mataas ang kinikilalang leader o tagapanguna ang pari. Kaya pinaubayan ni Moises sa Diyos kung sino ang pipiliin o mas karapat-dapat sa paglilingkod. Sa ating conclusion, nais lamang ipakita dito ng Diyos na huwag magiganti sa mga nag-alipos na sa atin. Lumapit sa Diyos, pag may ganitong pagkakataon, hayaan natin kumilos ang Diyos at magiganti para sa atin. Kaya nga sinasabi sa Deuteronomy 32:35, akin na paghihiganti, ako ang magpaparusa, kanilang pagbagsak ay nalalapit na. Araw ng kapahamakan sa kanila ay dating lubos na pagkawasak ay malapit ng sapitin. Ngayon ang ginawa ni Moises, nagpatira pa siya, pinakita ang full submission to the Lord. Hindi siya nag-attempt na maghiganti sapagkat alam niya na siya ay nagkakasala kung ilalagay niya ang batas sa kanyang mga kamay. Sa aking pagtatapos, sakaling sa ating mangyari ganitong pagkakataon, huwag nating hayaang manaig ang galit sa ating kapwa at mag-isip ng masama at maghiganti. Lumapit tayo sa Diyos at hayaan natin na ang Diyos ang kumilos sapagkat alam niya na dapat gawin sa mga taong nag-aalipos sa kanya. Mas painam pa na ipanalangin natin sila dahil hindi pa huli ang lahat. Malay natin ay gagamitin pa sila ng Panginoon sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. At sa ating pagtatapos na panalangin, maraming Diyos, pagpala at dakila, maraming salamat sa panibagong buhay at panibagong pag-asa. Salamat
salamat sa umagang ito na kami iyong sinamahan ng Banal na Espiritu. At salamat din po sa mga reminders sa umagang ito at sa iyong mga katuruan na hindi kami dapat magiganti sa mga tao na nakagawa sa amin na hindi naayon sa iyong kalooban. Bagkus ang dapat namin gawin ay lumapit sa iyo at pagkatiwala ang lahat. At patawarin niyo rin po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan, sa aming mga paglabag sa iyong mga kautusan. At dalangin po namin ng mensahe sa umagang ito ay tumimo sa aming mga puso at isipan at may apply namin to sa aming buhay. At dalangin ko rin po sa pag-iingat sa bawat isa na nakatune in ngayong umagang ito. Ingatan niyo po sila sa kanilang mga lakad. Maging ang programa ito, Panginoon, ay patuloy niyo pong pagpalain at maging ang aming church na aming kinabibilangan, Charismatic Restoration Church, ay patuloy niyo rin pagpalain upang maging channel po ito para sa pagpapalaganap ng iyong salita ng Diyos. Ito ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po muli sa maikling oras na iyong inilaan upang ako inyong samahan sa programang Tinapay Mula sa Langit. Muli ko po kayong inaanyayahan sa araw na ito upang pakinggan at pabulay-bulayan ito. Feel free po to share this video upang maging pagpapala din po kayo sa iba. And don't forget also to subscribe to YouTube channel CRC Family and click the notification bell button para sa upcoming videos and events. Ito ang inyong lingkod, Pastora Jenny Gabi ng CRC Calamba Daughter Church. Pagpalain po kayo ng Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless.